Marami sa atin ang nagtatanong kung ano nga bang magandang bilhing sasakyan ngayong taon. Dito sa Mitsubishi ay marami kang mapagpipilian. Kung gusto mo ng mas affordable na pangpamilya, yung mas maraming upuan, pwede mong ikonsidera ang Mitsubishi Expander. Samantala kung gusto mo naman ng high at advantage na SUV, yung feeling mo ay mas elegante at mas malaki, meron tayong Montero Sport na may 4 na klase ng variant na pagpipilian. Pero kung nalalakihan ka naman masyado sa Montero Sport at gusto mo lang talaga yung may magamit na service, meron namang bagong modelo ang brand na inilabas lamang noong nakarang taon na Mitsubishi X-Force. Ngunit kung linya mo naman ang business, yung naghahanap ka lang ng magagamit na pwedeng pagkargahan o sa deliver, ang L300 naman ang bagay sa'yo. May 4 na body configuration na pagpipilian. Itong modelo, depende pa rin sa type ng business mo. Samantala kung ang trip mo naman ay gumala, mag-adventure, pumunta sa mabubundok at sa terrain, mamasyal kung saan-saan, bagay sa iyo ang Mitsubishi Triton ng brand na pick-up truck. At panghuli, kung ikaw ay nakatuon lamang sa isang pampamilyang sasakyan, hindi ganong kalakihan at pwedeng panghanap buhay, magandang service araw-araw dahil sa sobrang daling dalhin, ang Mitsubishi Mirage G4 ang para sa'yo. Di nyo ba alam na ang isa sa pinakamagandang sasakyan na sedan sa Pilipinas ay itong Mitsubishi Mirage? Hindi lang sa napakamura at napakapraktikal na klase nito, marami kasi itong bagay na sobra mong magugustuhan. Yan ang alamin natin kasama ng kabuwang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kayo po like, subscribe button, pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Mitsubishi Mirage G4 ang pinakamabenta ngayon sa sasakyan ng brand dito sa Pilipinas. Pwedeng-pwede ito sa mga nagsisimula pa lamang magmaneho at sa mga nangangarap ng kanilang pinakaunang auto. Ang modelong ito ay sobrang praktikal at napakamura lang na klase. Medyo affordable lang presyo nito kaya mas madaling bilhin at mas madaling pagkakitaan. Kung ikukumpara sa ilang mga modelo, ang G4 ang pangalawa sa pinakamatipid na klase ng sasakyan dito sa Pilipinas. Dahil ang nangunguna pa rin sa pinakamatipid na sedan dito sa bansa ay ang Hyundai Accent diesel engine. Pero syempre, wala ka naman ang makikita o mabibiling mga sasakyan ng Hyundai Accent na diesel engine kasi nga ay pinagbawal na ito sa Pilipinas, kaya naitigil na rin ang supply at production nito. Kaya naman, patok ngayon sa marami itong Mitsubishi Mirage G4. Hindi lamang sa katipiran, pagiging maaasahan, ito rin kasi ay may sarili ring katangian, gaya na lamang nitong front face design nito. Meron din namang laban pagdating sa itsura itong modelo. Meron itong mukhang mamahaling front bumper grille na honeycomb design na may in-insert na kaunting line chrome accent. Dala pa rin ng Mitsubishi Mirage G4 ang signature na disenyo ng brand na dynamic shield front fascia. Meron itong boomerang shape na chrome accent sa bawat gilid at mas bumagay ang nakamulat na 2 headlamp nito sa itaas. Kung nagtatanong ka sa overall looking, para sa marami ang modelong ito ay napaka-elegante na. Meron itong 4 na klase ng variant na pagpipilian at itong nasa video natin mga kaibigan ay ang GLX variant CVT type transmission na klase nito. Yung pangalawa sa pinakamababang klase ng variant nito. Wala pa itong fog lamp na additional light o visibility sa gabi at sa mga mapafog na klase ng lugar. Pero pwede mo itong pakabitan sa aftermarket. Meron ka rin mabibili niyan dito sa kasa na 10,000 isang pares na at kasama ng installation. Additional pa sa accessories nitong Mirage G4 ay ang air dam. Yung mga side skirt at front skid plate nito ay mabibili mo rin dito sa kasa na nagkakahalaga ng 18,000 pesos. At tingnan mo naman, kahit itong low-end variant na ng Mirage G4 ay naka-mags type na klase ang gulong. Ang brand ng gulong nito ay Yokohama, matibay at magandang klase yan. Ang kabuang sukat ng gulong nito ngayon ay 185/55 R15. Naka-tubeless at alloy wheel mags. Pagdating sa suspensions, wala ka ring masasabi sa tibay at tatag ng under chassis nito. Kasi lahat ng bagay at mga bakal na nakakabit sa ilalim nito ay talagang reliable. Huwag mo nga lang aabusuhin lalo na sa malulubak dahil baka sa isang araw ikaw ay singilin nito. Ang ginamit nga pala guys na suspensions nito sa harapan ay MacPherson strut. Ang klase ng suspensions na to ay kadalasang ginagamit din sa mga 7-seater car o yung mga SUV car. Kaya kahit sedan itong modelo ay magagamit mo pa rin naman ito kahit sa malulubak na klase ng kalsada. Meron itong link stabilizer bar bushing
shock absorber at coil spring. Pagdating sa likuran, nilagyan pa rin ito ang isang matibay na klase ng suspensions na torsion beam na may kasamang shock absorber. Nananatili pa rin ang disenyo nito sa iconic na estilo. Dito sa rear portion mga kaibigan, ang hugis dahon na dalawang tail lamp nito ay na-retain pa rin ng brand pero nagbago nga lang ng kaunti. Sinamahan nito ng nakatayong reflector para sa additional na visibility at isang tailgate chrome garnish na mukhang nagpamahal dito sa modelo. Madalas ginagawang kasangkapan at gamit na gamit sa kargahan itong rear compartment storage. Kasyang-kasya dito ang malalaking maleta, 350 kilos na bigas o higit pa, o kaya naman 2 taong nakabaluktot. Dito sa harapan nakalagay ang lever kung saan mabubuksan itong rear compartment trunk cover. Ayan, at pwede ka nang maglagay ng kahit anong gamit dito sa loob. As you can see, meron itong sariling ilaw dito para makikita mo pa rin yung mga gamit mo kung sakaling bubuksan mo ito sa madilim o paggabi na. Kaya pala madalas itong kinakargahan at sinasabak sa mga grab at yung iba ay sa hakutan kasi malawak ang rear compartment storage nito na pwede talagang pagkargahan. Built-in na itong carpet dito na kinokoberan ang plywood na cover nito. Sa ilalim din nito makikita ang spare tire natin. Pwede mo rin itong bilihan sa aftermarket ng luggage tray para kung may mga ikakarga kang basa o malalansa ay hindi mapupunta sa carpet nito. Ang dimension nga pala nitong Mirage ay swak na swak talaga para sa pang-araw-araw na gamitan dahil meron itong kabuuang haba na 4,305mm, kabuuang taas na 1,515mm at lapad na 1,670mm. Mapunta naman tayo sa second row seat sa interior. Makikita mo naman ang napaka-relax na pakiramdam kung sakaling sasakay ka na dito dahil sa mga pahalang na upuan nito. Makakapal na foam na magbibigay sa iyo ng komportableng pakiramdam. Meron itong mga seat belt sa kada pwesto, makinis na cotton cover at mukhang makapal-kapal na foam. Meron nga pala itong kasamang rear center armrest na kung saan pwede mong ibaba kapag dalawa lang kayong nakaupo dito sa likuran, na may kasama pang bottle and cup holder. At pati dito sa center console ay meron ding isang bottle holder. 3 tao nga pala ang pwedeng sumakay dito sa second row seat, kaya pwede talaga ito sa maliliit na pamilya na may 5 miyembro lamang. Talagang komportable kasi kahit mga sandalan nito ay may mga headrest na rin. Kahit sa malalayong biyahe, kung ganito naman kakomportable ay siguradong makakatulog ng mahimbing. At mapunta naman tayo sa captain chair sa harapan. Meron itong driver's seats at passenger seats na kung saan pwedeng upuan ng 2 tao. Gaya ng sa likuran, nilagyan din ito ng kanya-kanyang seatbelt para sa proteksyon at sari-sariling headrest para sa pagiging komportable. Medyo napag-iiwanan pa ito sa ibang features kasi gumagamit pa rin ito ng brake lever para sa parking brake. Sa gitna ng dashboard, meron itong 7-inch size display na infotainment system. Naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin ito kaya maganda na ang connectivity nito. Sinamahan pa ng Bluetooth, FM and AM radio at 2 speaker para sa magandang audio sounds. Very functional din ang loob nito kasi marami kang makikitang bulsa at manual adjustable lamang ang karamihan. Ang instrument meter funnel gauge nito ay naka-analog type pa na klase. Yung tipong para kang nakasakay sa isang old school na sasakyan pero mas mauunawaan mo naman sa pagkakataong ito. Hindi naman boring ang mahabang biyahe kung merong ganito na mga klase ng connectivity at libangan sa loob. Yung maiko-connect mo ang cellphone mo at makakapanood ka ng kahit anong gusto mo, na may kasamang mga kagamitan na pangkalahatan gaya ng mga ilaw, mga bulsa sa kada gilid at lagayan ng mga inumin. At kung pag-uusapan naman ng makina at performance na nagagawa nito, ang Mitsubishi Mirage ay pinapagana pa rin na mapagkakatiwala ang makina nito na 1.3 liter gasoline engine inline 3-cylinder with 12 valves. 3 lang ang spark plug nito at naka-fuel injected type. Automatic itong nasa video natin na gumagamit ng continuously variable transmission o belt para paandarin ang makina. Nakagagawa ito ng 78 horsepower na performance output sa kada 6,000 RPM at 100 Nm ng torque naman sa kada 4,000 RPM. Ang top speed nitong Mitsubishi Mirage G4 ay umaabot ng 165 km/h. Samantalang ang fuel tank capacity nito na 42 liters ay malayo-layo na rin ang mararating dahil nagre-rates sa 24 to 26 km/l
ang fuel consumption nito. Magandang access para sa komportableng pagmamaneho kasama ang multifunctional na steering wheel na may remote para sa ilang mga bahagi at control nito na gumagamit ng electric power steering, rack and pinion na hindi lamang sa nagpapagaang ng maneuver ay nagpapanatili rin ng stability. Adjustable rin ang steering column nito kaya kahit gaano kakalaki ay magkakasya ka sa driver seats. Well, pagdating naman sa mga safety features, ang brake sa front nito ay naka-disc type habang naka-drum brake type naman sa likuran. Nilagyan ito ng additional safety features sa brake na anti-lock braking system na nagpe-prevent sa pag-unlock ng brake lalo na sa mga emergency braking para hindi mag-skid ang gulong at magkaroon ng tsansang makaiwas sa mga panganib na pagbangga. Nilagyan din ito ng mga crash sensor, airbag, mga seatbelt warning, child safety lock at ng ISO fixed child mounts. Madaling linisan ng ilalim ng mga engine nito kasi hindi siya ganun kasikip unlike sa ibang mga modelo. Yun nga lang madalas mong babantayan lalo na sa mga rat bite kasi ito ang pangunahing concern ng karamihan. Hindi rin magastos sa maintenance ang Mitsubishi Mirage G4. 3 litrong langis lamang ang kailangan mo para makapag-change oil at mura lamang ang filter nito. Meron din itong engine check warning, front and side impact beams at mga security features para sa seguridad upang hindi bastang mapagana, makarnap o mabuksan ang mga pintuan nito ng kahit na sino magtatangka. Nilagyan ito ng central locking at power door lock na nagpapatibay sa higpit ng pagkakasara ng mga pintuan nito. Kasama ang engine immobilizer system upang hindi naman bastang mapa-start ang makina kahit gumamit pa ng mga electrical procedure sa ignition at ng anti-theft device system. Ang mga ilaw nito sa harap at likod ay mga naka-valve type pa na klase. Nagkakahalaga itong Mitsubishi Mirage G4 sa estimated price na 790,000 pesos hanggang sa 900,000 pesos. Kung interesado ka kaibigan sa modelong ito, pwede mo akong kontakin sa ilalagay kong number dito sa screen natin. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng pa-comment ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po click subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video nito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan mo pa nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you! Inilabas ang Mirage G4 na bagong version nito noong nakaraang taon pa. I think mga November o October yon, na may mga bagong specs nga at features, pati na rin mga design nito na talagang nagbago rin sa external, mga ilaw, pati kulay, pati na rin sa mugs nito ay nagbago rin talaga. Maging ang sa size ng gulong nito ay mas lumaki kesa dun sa dating modelo. So ngayon taon naglabas na naman ng panibagong modelo nito ang Mitsubishi Motors Company ng bagong modelo nito na may bagong kulay din naman. Kasi karamihan sa mga lumabas nung nakarang taon ay may kulay lamang na silver metallic at kulay gray pati color red. So bali 3 kulay lamang po. At ngayon ay naidagdag itong color white na to. So malalaman natin dito kung ano nga ba ang meron dito at kung nabago rin nga ang specs and features nito. Alright, para sa mga hindi nga pala nakakilala sa Mirage G4, ang Mirage G4 ay isang klase ng sedan type na sasakyan na may 4 na pintuan at may 5 seating capacity. At ang kauna-unahang modelo nito na inilabas sa bansa ay noong 2015 pa. So ngayon dahil sa 2022 na ngayon ay may mga bagong modelo na rin talaga itong G4 natin. Kasi kung mapapansin natin ay talagang may pagbabago o malaki rin talaga ang pagbabago sa external parts nito, sa design at pati na rin sa ibang bagay. So kung mapapansin natin itong Mirage G4 na color white na nasa video natin ngayon ay bumagay rin talaga ang kulay nito na masasabi nating may kakaibang version ng modelong ito. Kasi nga, ibang-iba ang kulay nito dun sa 3 nauna. So ang lumalabas tuloy ngayon ay parang premium type model ito ng Mirage G4. Pero hindi naman guys, kasi natural pa rin ang kanyang disenyo na katulad lamang sa mga naunang version nito. Sa headlight nito na naka-valve type at sa fog light nito na naka-halogen type at sa pagkakaroon pa rin ng dynamic shield front fascia, hindi pa rin naman nawala sa disenyo nito.
Ang dynamic shield front fascia na disenyo ay isang makabago o modern generation na disenyo. So halos lahat ng mga unit ni Mitsubishi ngayon ay naka-dynamic shield front fascia ang disenyo. Mapa Expander, Montero, Strada ay pare-pareho na talaga ng itsura. Kasi nga isinabay ito sa pagiging modern ng teknolohiya na meron sa mga sasakyan ng Mitsubishi. At dito na nga tayo sa Mirage G4 na to na may kakaibang kulay talaga na color white na napakalinis tingnan, at yung pagkakulay white niya ay hindi mo basta-bastang makakantsawan na pwede siyang pang taxi. Kasi napaka-class talaga ng dating ng mga sasakyan ni Mitsubishi. Dahil nga yan sa C-chrome accent na rin ito na naka-chromated na nagpapalakas palalo sa dating ng sasakyang ito at nagpapa-premium type na dating. Kaya kung ihahambing mo ito sa mga taxi na kulay puti, ay ibang-iba rin talagang dating nito dahil napakalakas ng appearance, alright. At maging sa mga ilaw nito dito sa rear portion, ang taillight, pati na rin ang naka-vertical na reflector nito ay pareho lang naman sa mga inilabas ngayong 2022 na modelo ng Mirage. So total, pagdating sa external design parts nito ay pareho lang sa mga naunang modelo na inilabas ngayong taon. Bali ang nabago lang talaga dito ay ang kulay niya na inilabas lang dito sa atin ngayong taon. So ibig sabihin guys, itong modelo na to ay matagal na rin talagang inilabas sa ibang bansa. Kasabayan ito ng mga naunang inilabas dito sa bansa na kulay red, metallic silver at gray. So nahuli lamang talaga siguro ito ng dating dito sa bansa. At oo nga pala, ang variant ng Mirage G4 ay may tatlong klase. Ang pinaka low end na variant na GLX CVT, at ang sumunod dito ay GLS CVT, at ang pinaka top end variant naman nito ay ang GLS Sport. Pero itong nasa video natin ngayon na Mirage G4 na color white ay GLS na CVT. So ano nga ba ang advantage nito sa ibang modelo? Ang Mirage na to, pagdating sa ignition niya ay naka push start button na. Upgraded na rin ang center console nito maging sa infotainment system na accessible na rin sa maraming bagay tulad sa mga entertainment, may FM radio, Bluetooth connectivity, at detach screen na rin yung kanyang screen monitor. Yung steering wheel din nito ay iniba na compared dun sa dati. Mas in-upgrade ng kaunti, iniba ang disenyo, at dinagdagan din ang mga functional switch system dito sa kanyang steering wheel na mas magiging accessible sa maraming bagay, lalo na kapag ikaw ay nag-iisa lamang na nagdadrive nitong sasakyang ito. Kaya very convenient na rin. Pwede ka na rin dito sumagot ng tawag gamit lamang ang answer phone switch na narito na sa steering wheel nito na connected sa cellphone through Bluetooth connectivity. Kaya talagang sobrang convenient na rin ang sasakyang ito na magugustuhan rin talaga ng mga makakagamit ng sasakyang ito. Alright. At para sa safety features nito, syempre very common na ang airbags nito sa passenger at sa driver side na may parehong airbag. So mas safe na safe ka rin naman kasi nga accessible sa mga ganong bagay na safety features. Mas maganda kasi kung magkaroon ng airbag na hindi ka mapupuruan kung sakali man magbangga o maaksidente, o wag naman sana. Na mas pinagtibay, mas pinahusay at mas pinagaling ang pagpoprotekta sa mga pasahero ng sasakyang ito. Alright. At syempre, karagdagan pa sa pagiging convenient nito para naman sa mga pasahero natin, rear seats nito. Sa may second row ay meron na rin itong center armrest na mas makakapag-relax naman ang mga kasama nating pasahero sa likuran, lalo na sa mahabang biyahe dahil sa center armrest na pwede mong tukuran kung sakaling nangangalay na ang braso mo. At syempre, may kasama na rin itong cup and bottle holder. Kung sakaling magti-take out kayo ng mga food o drinks ay pwede mong ilagay dito sa kanyang center armrest dahil may holder ito ng bottle or ng cup. Kaya very safe din talaga sa mga inumin o yung mga drinks natin na pwede nating inumin sa loob ng sasakyan. Alright. At syempre, karagdagan safety features na rin, bukod sa airbags ay may mga seatbelts ito sa lahat ng mga upuan. Protektado ka naman sa anumang commotion of force na magaganap. Alright. At sa other features pa nito, meron na rin itong kasamang GPS navigator na tutulong naman sa'yo kung sakaling hindi mo kabisado ang daanan. O kaya naman may mga gusto kang tuklasin na shortcut way at matitrace mo rin dito ang iyong last parking position. Alright. And at the same time guys, since may GPS navigator na ito, once na makarnap o kasakali man may mag-drive nito na iba at dalhin sa ibang lugar, ay mas madaling matitrace using these features na GPS navigator kung saan man ito dadalhin na magmamaneho nito. Nakonektado naman ang monitoring nito sa cellphone gadget mo, kaya madali mo rin talagang mamonitor kung saan man ito dadalhin ng nagmamaneho nito. Alright. At ang kinagandahan pa dito sa bagong Mirage natin na 2022 to 2023 model ay meron na itong rear view camera.
parking assist naman. Sa pamamagitan nito, kung sakaling ikaw ay nahihirapan mag-park o magpa-atras-atras na sasakyan na hindi mo masyado natatansya, kung may mababangga ka sa likuran, gamit itong parking assist o rear view camera nitong sasakyang ito, mache-check mo sa monitor screen ang view ng rear side o rear portion ng sasakyang ito. Kaya naman mas mapapadali na sa'yo ang pagpapark kahit sa mga alanganin lugar o yung masisikip na parkingan. Alright, at bagay na bagay rin talaga ang sasakyang ito sa mga bago o nag-aaral pa lamang mag-drive at sa mga taong nahihirapan pang mag-park ng maayos. Alright, at para naman sa kabuang engine specs nito, meron itong 1.2 liter gasoline engine, inline 3-cylinder na naka 12 valves na may dual overhead camshaft. May steering gear type na rack and pinion na di-adjustable din naman ang steering column nito. Na kung nahirapan ka sa posisyon mo o nasisikipan ka sa manubela nito, ay pwede mong itaas o pwede mong paluwagin. Kung medyo natataasan ka naman sa posisyon ng manubela, ay pwede mo namang ibaba. Alright. At may steering type din ito na tilt and telescopic. Sa upgraded features ng steering nito ay bumaba rin ang turning radius nito na naging 4.8 meter na lamang ang turning radius. So kung sakali man ikaw ay mag-U-turn sa isang kalsada, hindi mo na masasakop ang kabilang linya. Kaya madali na rin talagang i-maniobra ang sasakyang ito, na bagay rin sa mga matatraffic na lugar tulad dito sa Pilipinas. Madaling isingit, madaling i-U-turn o ipaliko-liko sa mga kanto-kanto. Bukod kasi sa napakadaling i-maniobra ng manubela nito, ay napakaliit rin kasi ng body figure nito, na saktong-sakto din talaga kung gagamitin mong for daily use ang sasakyang ito. Alright. At ang tire type naman nito ay radial tubeless na naka-alloy wheels na mags na may size na 185 by 55 R15. Mas malaki ang gulong nito sa dating modelo ng Mirage G4 dahil yung sa dati ay nasa size 14 lamang, so mas pinalaki ng kaunti na ginawa ng size 15 ang kabuang size ng gulong nito. At pagdating naman sa dimensions and capacity na banggit na natin kanina, may 4 na pintuan ito at may 5 seating capacity at pwede rin naman na 6 minsan kung hindi naman kayo ganong kalalaking tao, na kayang-kaya na rin naman pagsiksikan dito sa sasakyang ito, ang 6-seater. May kabuang lapad ito na 1,670mm habang may kabuang taas naman na 1,515mm at may kabuang haba ang sasakyang ito na 4,303mm na halos humigit kumulang na rin sa 4.5 meter stick. At may kabuang timbang din ito o bigat na 1,335 kg na may fuel tank capacity na 45 liters ang full tank, na mahaba-haba rin talaga ang malalakbay mo dahil sa napakalaking fuel tank na rin, na may average fuel consumption naman na 21 to 26 km per liter, na medyo tipid din naman sa gasolina. At napakasulit nito guys dahil sa tibay rin ng mga suspensions nito, na tatagal din talaga ang mga buhay. Ay lang, front suspensions nito ay naka MacPherson strut na rin. Ang MacPherson strut ay ang suspensions na ginagamit na ng mga modern technologies na sasakyan, na ang ganda na rin ng bouncing at laro ng mga suspension shocks nito, na wala ka masyadong mararamdamang matagtag kahit maidaan mo man ito sa malulubak na kalsada o sa mga mahahams, dahil sa ganda lumaro ng bouncing ng front suspensions nito na naka MacPherson strut. At meron na rin itong mga coil spring na mas nagpapaganda pa sa bouncing ng sasakyan. At pagdating naman sa rear suspensions nito, na may torsion beam at may shock absorbers na rin, kaya talagang magiging banayad lang ang biyahe mo, na kung ikaw ang pasahero sa mahabang biyahe ay baka makatulog ka pa. Alright. At pagdating naman sa transmission type nito ay naka-automatic CVT o continuously variable transmission na may gearbox na variable speed at may drive type na front wheel drive lamang. At pagdating naman sa performance ng engine nito, may engine displacement ito na 1,193 cubic centimeter, may maximum power na 76 horsepower, may maximum torque naman na 100 Newton meter, na may fuel type na gasoline. At pagdating naman sa comfortness ng sasakyang ito, syempre merong malakas na air conditioner, merong accessories power outlet, merong power window sa front na makokontrol mo ang lahat ng pagbaba o pagtaas ng mga salamin ng mga pintuan, at meron na ring low fuel warning light. Samahan pa yan ng foldable and adjustable front and rear seats. May onboard computer na rin, cup holders, may heater, at meron na ring height adjustable driver seats. Kung nabababaan ka ay pwede mong itaas, kung natataasan ka naman ay pwede mong ibaba. Depende sa posisyon kung saan ka komportable sa pagmamaneho. At merong multifunctional steering wheel, center rear armrest, automatic headlamps, keyless entry,
Kaya kumpletong-kumpleto na rin talaga sa comfortness ang sasakyang ito na mas magiging convenient pang biyahe mo dahil sa mga features na to na naidagdag sa bagong modelong ito. Alright. At para naman sa entertainment ng sasakyang ito na kailangan din talaga natin sa mahabang biyahe upang nasa ganoon ay hindi tayo makaramdam ng anumang antok at malibang din ang mga pasahero natin. Meron itong FM and AM radio at meron na rin mga speaker ang bawat pintuan nito sa kahit saang sideman sa front and rear. Meron na rin USB and auxiliary input with Bluetooth connectivity kung sakaling may mga movie o mga kanta ka na nagugustuhan sa gadget mo, pwede mong i-connect sa infotainment system nito o sa monitor para mapakinggan ng lahat sa loob ng sasakyan. Na-detach ka rin na rin ang screen monitor nito. Alright. At para naman sa iba pang miscellaneous nito, ang lahat ng seat covers nito ay naka-upholstery seat covers at ang meter panel gauge nito ay may tachometer, may digital odometer na naka-electric multi-trip meter at ang pinakamahalaga sa lahat, ang digital clock na kakailanganin natin kung sakaling tayo ay pumapasok tuwing umaga. Alright, hindi mo na kailangan kasing tumingin sa relo mo dahil nasa mismong panel gauge na makikita ang orasan nito. Alright. At pagdating naman sa iba pang safety features nito, meron na rin itong kasamang anti-lock braking system na tumutulong naman sa braking system ng sasakyang ito. Upang nasa ganun, kung biglaan man nating matapakan ang brake nito sa mabilis na takbo, ay hindi tayo basta-bastang tatalsik sa kinaupuan natin o ma-out of balance. Dahil tutulungan ng anti-lock braking system ang maayos na pagpipreno sa isang sasakyan. Alright. May child safety locks na rin ito para sa mga kasama nating bata. Minsan na kinakalikot ang mga locks ay madalas na open ang pintuan at delikado rin. Kaya naimbento itong child safety locks na para sa mga makukulit na bata na nangangulikot ng mga locks sa pintuan. Meron na rin itong mga airbag sa passenger at driver seats. May mga seatbelt sa kada upuan sa front at rear. May crash sensor, door ajar warning, side and front impact beams at may engine check warning na napakahalaga din. Ang engine check warning kasi ang lumalabas sa panel gauge na nag-aabiso sa driver nito na kailangan mo nang dalhin sa mas malapit na service center ng sasakyan nito. Kasi kung lumalabas ito ay maaring may nagmamalfunction o may mga bagay na nasisira sa makina nito na kailangan mo kaagad bigyan ito ng pansin upang sa ganun ay hindi mo rin maranasan ang matirikan sa gitna ng kalsada. Kasi may tendency kapag lumabas ang engine check, baka sakaling may mga nasisira o nagmamalfunction sa loob ng makina na ikasisira o kahi-stop o hindi na mapagana ang sasakyang ito. Kaya mahalaga rin talaga ang papansinin ang engine check warning. At para naman sa security features ng sasakyang ito na napakahalaga rin talaga kung sakaling wala kang sariling parkingan, na pinapark mo lang ang sasakyan mo sa labas ng kalsada na napakadelikado rin. Kaya may mga safety features ito na immobilizer engine, may anti-theft device, power door locks, at central locking na magpapatibay sa security features ng sasakyang ito upang nasa ganun ay hindi basta-bastang makarnap o basta-bastang mabuksan ang mga pintuan nito na may mga mahalagang bagay naman sa loob ng sasakyan dahil sa mga security features nito na upgraded na rin talaga. Alright. So hanggang dito na lang po siguro sa ngayon ang ating topic mula sa bagong G4 na modelo na may bagong kulay din na color white. At ang estimated price nga pala nito guys, medyo tumaas po ng bahagya ngayon. Kaya lalabas ito dito sa bansa na may price na nasa 820,000 to 900,000. So siguro kung ito ang klase ng pipiliin nyo na medyo top end variant, ay asahan nyo na rin talaga na medyo may kataasan ng presyo nito. Alright, at para sa iba pang specs and features ng sasakyang ito, na hindi ko nabanggit dito, pwede nyong i-comment sa ibaba kung sakaling may alam pa kayo na specs and features ay pwede rin nating ma-explain sa baba at masagutan na rin natin. At nang sa ganun ay magkaroon din po ako ng idea mula sa inyo at sa iba pang mga bagay na hindi pa natin alam, na magkaroon din ng idea ang mga nanonood na iba dito sa ating channel. At oo nga pala guys, kung kayo ay naghahanap pa lamang o nagpaplanong kumuha ng isang sasakyan magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay, bakit hindi nyo muna subukan ang sedan type na Mitsubishi Mirage G4? Pwede nyo akong kontakin dito sa aking channel or sa number ko na 09501753 463. Sasagutin ko po kayo dun guys kung ano man ang mga katanungan nyo. Alright, bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at thank you po sa inyo lahat at shoutout po guys.
At kung ikaw ay bago pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mai-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mong malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!